Alright, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Sa panahong 'to, sa oras na 'to, ating tatalakayin ang mga paksang patungkol sa Filipino. Ang mga 'to ay hindi lahat, masyadong malalim kundi yun bang expected na alam na natin kung ano ang ibig sabihin. So, sisimulan natin dito sa general education. I mean, a general education for Filipino. Meron tayong makahulugan ng wika. Ayon kay Archibald A. Hill, ang wika raw ay ang pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong gawaing pantao. Ibig sabihin nito, yung wika is a representation kung ano iniisip natin. Meron man tayong mga iba't ibang iniisip na mukha ng isang bagay, ng isang hayop o tao, nirerepresenta natin to sa pamamagitan ng salita. Kaya kapag sinasabi mong bahay, meron tayong mga iba't ibang ideya ng bahay pero magkaiba man yung mga iniisip nating mukha ng bahay, ay yung lahat ng 'to ay merong mga bubungan, merong dingding, merong iba't ibang palamuti, may bintana, gano'n. So, kahit na yung bintana na binabanggit natin, I mean, yung bahay na binabanggit natin ay magkakaiba yung mga mental representations, yung iniisip natin na mukha nung bahay, what matters is magkakapareho to a certain extent yung mga iniisip natin. So, in a way, um, yung bahay, yung mga salita ay mga representasyon lamang ng mga ideya. Pero ito ay pinaka-elaborate dahil natutukoy nito yung mga gusto nating i-explain, gusto nating tukuyin. Ayon naman kay Henry Gleason, ang wika ay isang sistemang balangkas na sinasalita ang tunog na pinili at isinaayon sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang o kasapi sa isang kultura o lipunan. So, ibig sabihin nito, ang wika ay ano, ang wika ay binubuo ng sistema. Yung sistema o balangkas, a structure kung sa English, merong structure at ito ang tinatawag na grammar. So, kung narinig ninyo, meron nagsasabi, di ba, ay, wrong grammar ka. Walang wrong grammar. Anong tamang tawag dyan ay hindi ka sumusunod sa grammar. Yung grammar, yan yung batas, the law itself that governs on languages is called grammar. So grammar is never wrong. That is why you don't say wrong grammar. You just say you did not follow the rules of grammar or you're grammatically erroneous. And in addition to that, yung wika kasi ay inaayos sa paraang arbitraryo. Wala talagang pattern yan nung nakaraan. Nung kasagsagan nung pagkakagawa sa kanya. Yung ginawa dun ay ni-arrange lang siya tapos yan yung pinagkasunduan na kapag gagamitin yung wikang 'to, eto yung mismong sequence. Kahit na arbitraryo yung pagpili ng mga vocabulary, when say arbitraryo is, for example, makakakita ka ng isang medyo pahabang kulay berde na bagay na mula sa isang halaman, sasabihin natin na Pilipino na ito ay dahon. Yan yung tawag natin dahon. So we have already an idea what a dahon is. Yung yung dahilan kung bakit tinatawag yun na dahon ay minsan walang basehan. There's no connection to the word dahon to the actual leaf itself. Pero kailangan nating magkaroon ng isang pangalan sa mga bagay-bagay upang meron tayong pantukoy sa mga bagay na to. Kaya ang sistemang to sa pagbibigay na ang sistema ng language, meron tayong sistema kung paano bigkasin o salitain, merong paraan ng pagbaybay o pag-spelling, meron tayong paraan ng pagbibigay ng pangalan sa mga bagay-bagay, at lastly, meron din tayong tinatawag na sistema ng balangkas or structure. In English, yan ay tinatawag na syntax. Okay, sige. Meron din tayong mga teorya sa pinagmulan ng wika. So, medyo maraming mga nagtatanong kung bakit daw kung saan nagsimula ang wika. So, meron mga teorya. Just to give you an idea what
a teorya or a theory is, these are mga concepts na merong mga basehan, ngunit wala tayong paraan upang i-prove na ito talaga ang nangyayari sa lahat ng panahon. So it cannot be accepted as a law or a universal truth, pero ito ay merong mga basihan, subalit wala tayong paraan upang sabihin ito ang pinakatama sa kanilang lahat. So tawagin ay ating i-mention ano ang mga teoryang ito. Sa palagay ko merong 16 na 16 na na-mention sa PowerPoint to. Una is ang teoryang Bow-wow. Ayon sa teoryang ito, maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Kaya kapag narinig mo, let's say, yung putok ng pumuputok na bomba, example, ganun. So, boom. Kaya tinatawag din siyang boom. Yung tawag nito, tuko, like for example, tuko, the sound tuko, for us Filipinos, naririnig natin tuko, tuko. Kaya yung tawag natin, kapag nakikita natin, yung mismong parang butiki na tumutunog ng tuko, tuko, tinawag natin siyang tuko. Yun yung teoryang Bow-wow. Pangalawang teorya, yung pupu, unang natutong magsalita ang mga tao ayon sa teoryang ito nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng masisiding damdamin. So kapag ka daw ang tao dati nasasaktan, natutuwa, nasasarapan, na nakakaramdam ng kalungkutan, takot, pagkabigla, meron daw tayong mga naibubulalas. What do you mean naibubulalas? Na-express na mga sounds. So those sounds ang ginamit na basehan kung anong salita ang gamitin natin sa mga um, sa mga masisidhing damdamin na nabanggit dito. Okay? So ang bawaw, tunog ng kalikasan. Yung teoryang pupu, para sa masisidhing damdamin. Pangatlo, yung teoryang Yoheo. Ayon kay A.S. Diamond, isang linguista, ang teoryang ito nagsasabi na ang tao ay natutong magsalita bunga di umano ng kanyang puwersang pisikal. So, kung ano yung trabaho ng tao, like for example, kapag tumutulak ng something na medyo mabigat, o di kaya nagbubuhat ng mga bagay-bagay, like yung mga ganun-ganun, yun daw ang pinagmulan ng wika. Naisip ng tao na, kaya ko naman palang magsalita. Like, nakakagawa pala tayo ng tunog sa pamamagitan ng nasa lalamunan natin yung vocal cords. Dahil na-realize natin yun nung panahong nagbuhat tayo ng something mabigat. O di kaya gumawa tayo ng mga bagay-bagay, naglinis ng bahay, nag-aararo sa bukid, nagbibitbit ng kahit anong medyo mabigat. So yung mga ginagamit natin, mga ekspresyon upang gumawa, yun yung basehan ng teoryang ito. Meron din tayong teoryang Tarara-Boom-Deay. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa mga tunog na nalilikha ng ating mga ninuno sa mga ritual na kalaunay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. So ayon sa teoryang ito, merong mga iba't ibang ritual, pamamaraan kung paano sambahin yung mga lumang Diyos, yung Diyos natin, ng mga ninuno natin dati. Yung mga ritual nila, yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon din ng wika. So, that's one theory. Another, teoryang Tata. Ayon naman sa teoryang to, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagaya ng bila at naging sanhi na pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Ibig sabihin ng teoryang to, kung ano yung galaw ng kamay ng tao kapag gumagawa ng something, yan din yung galaw ng dila. Like for example, tata, that the name of the theory itself. In French kasi, kapag sinasabing tata, it's just like you're saying na I'll go. So the sound of the hand tata, it's tata, like you're waving your hand. Therefore, yan din yung ginagawa nilang basehan kung paano gumalaw yung kamay. So kung ano yung tunog na nabibigay kapag ginagalaw mo yung kamay mo kapag kumakaway ka o ano yung ginagawa mo,
yan din yung pangalan ng action. Okay, yung teoryang dingdong. Ito ay medyo kawig nung unang nabanggit kong teoryang bawaw. So, ayon sa teoryang to, nagkaroon daw ng wika ang tao ayon sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay-bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang, kundi sa mga bagay na likha rin ng tao. Yan lang yung pinagkaiba ng dalawa. Yung teoryang bawaw kasi, yung tunog lang ng kalikasan, like the natural sound, yan yung basehan kung ano yung pangalan ng mga bagay-bagay o paano tayo magsalita. Pero sa teoryang dingdong, nidagdagan na siya ng mula sa mga kalikasan na mga tunog, mga likas na tunog, nadagdagan din na kung ano yung mga bagay na ginawa ng tao. So, tunog ng mga bagay na nilikha or ginawa ng tao plus yung mga ginagamit natin sa kalikasan, I mean naririnig natin mula sa kalikasan, yan yung basehan nung dingdong. Bawaw, kalikasan lamang. Pero kapag ka dingdong, nadadagdagan na siya ng mga bagay na likha ng tao. Okay, number 7, yung teoryang lala. Ito ay nakabatay sa mga persong may kinalaman sa romansa, ang mga salik na nagtutulak sa tao upang magsalita. So, ayon sa teoryang to guys, yung tao kasi kinakailangang magsalita upang makapag-express na kanyang nararamdaman. So, hindi malalaman ng ibang tao yung nararamdaman mo kung hindi ka magsasalita. Kaya bunga ng kahirapang to, kadahilanang to, at ang tawag nito, bunga ng necessity na ito na kailangan natin mag-express kaya natuto tayong magsalita. Number 8, yung teoryang mama. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika mula sa pinakamadaling pantig ng pinakamahalagang bagay. Like for example, yung mama kasi, according to some studies, yung mama yung pinakamahalagang tao sa buhay ng mga bata kapag ka bagong silang pa lamang. Kaya uh, ginamit na nakakapagsalita tayo dahil eto yung pinakamahalagang tao sa buhay mo. Kaya yung mama kasi yung nagpapakain sa mga bata, nagpapaligo, nag-aalaga. Kaya ito yung pinakamadaling pantig na nabibigkas. So that's just the beginning. Number 9, yung teoryang sing-song. Iminungkahi ng linguistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas emosyonal. So, remember, yung kanina, meron ding bulalas emosyonal, yung, ang tawag nito, teoryang pupu. Okay, tulad din. Pero ano nga ba yung pinagkaiba nila? Dito, iminumukhay pa niya na taliwas sa ibang teorya, ang mga unang salita ay sadyang mahahaba at musikal at hindi maiikling bulala sa pinaniniwalaan ng marami. So, yung kanina kasi, madalas emosyonal lang. Pero dito, meron ng dagdag na kung anong ginagawa ng mga tao. Like for example, paglalaro, paggawa ng mga bagay-bagay, tsaka panliligaw, pagtawa, pagbulong sa sarili. Meron ng dagdag. It's just like overlapping yung mga theory sa isa't isa. Merong nadadagdag na konti, meron na mga nababawas, ganun. And according din kay Jesperson ay medyo mahahaba ang mga unang salita ng mga unang tao. Yan yung sabi. Okay, number 10, teoryang Hey You. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa mga tunog na nagpapakilala ng pagkakakilanlan at pagkakabilang. So, according to this theory, yung mga tao daw dati, kinakailangan nilang ipakilala yung sarili nila at hindi nila to nagagawa kapag hindi sila nakakapagsalita. Kaya, ayun. Yun yung simula. Number 11, yung teoryang kuku. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nagmula sa wika ng sanggol. Ang mga tunog ay ginagaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa paligid. So, wika ng sagol, kuku. When in fact, as well, in English, when a child makes sounds, it's either called babbling or cooing. So, kaya ginawa siyang teoryang kuku. Meron din tayong teoryang yam-yam. Katulad ng teoryang tata, sinasabi rito na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon.
Ang pagtuwong ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. Yung kanina kasi pagkumpas ng kamay lamang. Pero dito sa teoryang Yum-Yum, yung kahit anong bagay na ginagamit mo sa kung anong gusto mong gawin ay siya ring basihan ng posisyon ng dila upang makapag-produce ng sound. Okay. Number 13, yung teoryang Babolaki. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. That's called babbling. Like yung mga nabanggit ko kanina, yung kuku. Uh, when children just say gugu gaga, yung mga ganun-ganun, that's a basic human feature. So, pinagdudugtong-dugtong lang yan kahit walang kahulugan, ginagawa natin ng kahulugan. Kaya nagiging wika. Okay, number 14, yung teoryang hocus pocus. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o reliyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. So meron kasing mga pinaniniwalaan dati, tinatawag na uh, tawag nito. Re, pro, I forgot. Superstitious beliefs. Yung mga ganun, sorry. So, merong mga medyo mahikal, mga something magic, mga pinaniniwalaan dati sa mga ritual, sa mga pamamaraan kung paano paulanin yung mga bagay-bagay kapag merong mga taong isinasakripisyo, mga ganun-ganun. Meron kasing mga sounds na ginagamit upang gawin yung mismong ritual. Kaya, besides the ritual, we also apply it in something else which is other than the ritual itself. Sige, let's move forward to the last two. Number 15 is teoryang Eureka. When I say Eureka is it's more of like you have discovered something. This is what Albert Einstein said when he discovered the laws of what was it again? The laws of relativity. So, sadyang inimbento ang wika. So, people before daw, this is just another theory which says that language is invented at maaari daw ng ating mga ninuno ay may ideya sa pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. So, we invented the language. That is another theory. And yung panguli naman, yung kwento nung Tower of Babel. Makikita dyan sa Genesis 11 verses 1 to 9. Yung dati kasi, nabanggit nila na yung mga tao mahilig na gumawa ng mga bagay na medyo matatayog. So, dahil dyan, yung ginawa ng Diyos ay iniba-iba niya yung wika ng mga tao nang hindi sila makakapag-intindihan sa isa't isa. Okay. Meron tayong iba't ibang antas ng wika din. So, meron tayong formal. When I say formal, ito ay mga salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami lalo na nung nakapag-aral ng wika. Like for example, tayo dito sa Mindanao ay nakakaintindi tayo ng mga Filipino na languages, mga sentences, pangungusap na Filipino as long as itong mga salitang to ay ginagamit din sa mga TV, sa mga radyo, mga tawag nito, payagan, limbagan, mga tawag na yan, mga movies, tsaka balita sa TV. Gumagamit ng bokabularyong mas komplikado kaysa sa ginagamit sa araw-araw na usapan. So, meron tayong tinatawag na pambansa. So, buong bansa usually nakakaintindi ng mga salitang ito. Example, ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat ng wika sa lahat ng mga paaralan. So, kung naaalala nyo, yung mga Filipino na subjects natin dati, yung mga nakalagay doon na mga words in Filipino, ganun yung mga wikang pambansa. It's not conversational, pero it is easily understood dahil ito ay madalas na ginagamit at nakikita natin. At ito rin ang wikang kadalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan. So, mga public documents, dapat gumamit ng formal na wika. At ito rin ay ang medium of instruction in the classrooms. Like for example, in our classrooms here in Mindanao, madalas kapag yung mga subject natin ay gumagamit ng English, nagiging English din yung paraan na pag-explain ng mga teacher.
Tulad nito ngayon, yung pag explain ko sa inyo sa Filipino ay ginagamit ko din yung wikang Filipino dahil ito ang medium of instruction nung asignaturang Filipino. Meron din tayong tinatawag na pampanitikan o panretorika. So, compared to the pambansa kanina, ang masalitang to ay medyo iba dahil karaniwang matatayog, medyo malalim, makulay, matalinghaga at masining. For example, ang ama, sorry, that's ama. Ang ama ay haligi ng tahanan. Ang ina ay ilaw ng tahanan. Ang walang silbi ay patay na tuod. Ang nanliligaw ay naniningalang pugad. Tsaka yung kuripot ay tinatawag din nilang lawit ang pusod. Kahit na medyo iba yung, kung literal nating iintindihan, medyo iba yung gusto niyang ipahiwatig. Pero it's more of like assignment. Like, ina-assign natin na kapag ito yung tinutukoy mo, kapag gusto mong itukuyin yung ama, pwede mong sabihin sa tula na haligi ng tahanan. Okay, ganon. Now, meron din tayong tinatawag na informal. So, ang mga salitang ito ay karaniwan at palasak sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap at pakikipagsulatan sa mga kakilala o kaibigan. Ito ang antas ng wika kung saan ginagamit natin outside the workplace or sa mga taong ka-level natin in terms of the estado and the lipunan. For example, lalawiganin. So, yung mga lalawiganin, ito yung bokabularyong pandayalekto. Medyo di siya naiintindihan ng karamihan, pero naiintindihan ninyo sa inyong probinsya. Like for example, mabanas. Medyo mabanas ngayon, mainit. Yung mag-uurong ka ng pinggan, ganun. Hindi yan masyadong ginagamit in usual conversation. Ginagamit yan sa anong tawag na to? Ginagamit yan kapag nag, nasa ibang probinsya pa. Sige, pasensya na, inaantok ko. Okay, ito yung mga example. Pambansa, mainit. Yung lalawiganin na version, mabanas. Ito, ire, dito, dine, kalamansi, kalamunding, magdigpit, maginis, asikasuhin, abyarin. Okay, sige. Kolokyal. Ito ay mga pang-araw-araw na mga salita, ngunit may kagaspangan at pagkabulgar bagamat may anyong refinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasalita. So, madalas sa mga to ay pinapaikli. Like for example, nasaan becomes nasan, paano becomes paano, sa akin becomes sakin, sa iyo becomes sayo, kailan, mayroon, maging meron. Ganyan. Sige. So, pinapaikli. Yung balbal naman, ito yung mga pangkanto na medyo ginagamit kahit na kayo, gumagamit kayo ng maraming mga balbal na salita. Yung minsan uso sa panahon to, pero the next time hindi na. Like for example, dati, yung sa panahon namin, sinasabi namin kapag na corrected, kapag tama yung sagot, wow, that's so corrected by. So, yung ganun. Pero ngayon, kalaunan, di na siya ginagamit. Tulad ng yung ngayon, ate Coco, ganun. Yung mga tawag-tawag natin sa kung sino-sino. So, eto yung mga lumang balbal, just to give you an example, which I think you already have an idea what the others are. Like for example, kainan is chibugan, sayawan is ibyugan, baril is boga, security guard is sikyo, pulis is lispu, pakipot is makieme, kotse is chikot, nanay is erma, tatay is erpa, tsaka yung sigarilyo ay yosi. Sige. Now, meron din tayong variety ng wika. Antas ng wika yung kanina, formal lang tsaka di formal. Pero meron ding pagkakaiba-iba ng wika dahil sa lugar, dahil sa kasama mo, dahil din sa kung saan ka nagtatrabahong larangan o di kaya sa kung sino ka as a person. So let us look at them individually. Like for example, dialecto. Palagay ko, narinig din na kung ano yung pinagkaiba, yung wika tsaka yung dialecto. Yung pinagkaiba nila is wika is the umbrella term. Like for example, yung Filipino is the wika. Pero merong mga magkakaibang Filipino or Tagalog in different provinces. Like tulad nung nabanggit ko kanina, yung mga
paiba-ibang yung lalawigan kanina kapag ka taga-ano ka, like the southern part of Manila. Example, meron silang sinasabi na example, ah, nakain ka na. So, nakain ka na. If we understand it in a usual Philippine setting, it's different. Like, it could be bastos even. Pero, nakain ka na ba? Pero, it's more of like, nakain, natulog na, yung ano, nakain is kumain. Yung mga ay madalas nagiging na. Nakain, uh, naalis na siya. Instead na saying umalis na siya, we say naalis na. Ayun, nakain na. Ayun, ganun. Okay? Eto din yung nabanggit ko kanina, yung pakiurong. So, pakiurong nga po ang plato. So, pakiurong in the usual setting, it's to move backward, umaatras. Pero in some provinces na kalapit ng Manila, lalo na dun sa tawag niyan, uh, somewhere around Bulacan area o somewhere around baba Cavite, pakiurong yung madalas na ginagamit nila. So, pakiurong. So, Bulacan, hugasan. Pero dun sa southern part, like Cavite, Batangas, Laguna, pakiurong madalas. Meron ding iba nagsasabi, pausog nung mga pinggan, plato, gano'n. Pero they all still mean the same. Okay, sociolect. Yung sociolect naman ay merong pagkakaiba ng language mo kung nagdidepende yan sa katayuan mo sa lipunan o kung anong pangkat na kinabibilangan mo. For example, kapag ka ikaw ay medyo nakakaangat-angat sa buhay, yung mga salita mo ay medyo social. Makikita niyo naman yan. Like, a language somehow is a reflection of what one is capable of having. Like, for example, kapag ka madalas yung usapan nyo, nagre-revolve patungkol sa mga kotse, mga parts ng mga bahay-bahay, magkano, like, mga milyones, yung mga ganun-ganun, makikita mo naman na mayroong pinagkaiba yung mga ganung tao. I mean, your status in the society will dictate what kind of words you're going to say. And if you belong to a certain sector, like um, for example is mga pasosyal. Meron kayong girl, bukas lang tayo mag-live, mag-malling na muna tayo. So, yung mga ganun-ganun, there is, like you would know, yung mga ganun na tao is like konyo people. Siguro medyo mayaman yun. So, that's part of the sociolect. Okay, next, jargon. Etong variety ng wika na to, it dictates certain vocabulary na ginagamit mo lamang sa kung saan ka nagtatrabaho. Like for example, tayo as teachers, alam natin kung ano yung lesson plan, alam natin kung ano yung mga competency, mga MELCs, mga anong tawag yan, lesson log, yung mga ganun-ganun, instructional materials, lahat-lahat. Meron tayong mga tawag sa mga bagay-bagay, mga theory, mga ganun. Pero, yung ibang hindi naman within the field of education, wala silang ideya kung ano yung nabanggit natin. Another, for example, in the field of accountancy, merong mga terms such as account, mga debit, tsaka credit. Kapag nadadagdagan yung account mo, credited. Nababawasan, debit. Okay, revenue or income, balance, the net income, yung natira lang, sumahod ka nga, pero dahil daming deduction, magkano na lang yung net income mo, yung natira. Tsaka meron din sa disiplinang medisina at nursing, merong diagnosis. When say diagnosis is, eto yung kung ano talaga yung sakit ng isang tao after some tests were made. Meron din tayong tinatawag na check-up, therapy, symptom, tsaka ward. And this is usually used in just one professional field. Okay, number 4 is idiolect. Individual na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang wika. So, we know someone based on the language, how they deliver their own words. So, na siya. There are many like Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Or Chris Aquino, Chris Aquino. Darla, ganun-ganun. Or Rufa May Quinto is go, go, go. Yung ganun. Boy Abunda, lights on, lights off.
You already know. You're able to identify someone based on the words they repeat, what the words they know, what they stand for. Okay, next. Eto din yung kasaysayan ng wikang pambansa. Noong 1897, after nating mapalaya, nung time na medyo malapit na yung kalayaan natin mula sa mga Espanyol, ay itinatag ang konstitusyon o saligang batas ng Biak na Bato. Dito nakasaad ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng pamahalaang revolusyonaryo. So, we designated the Tagalog language as the official language of the revolutionary government. Noong 1935 naman, merong bagong konstitusyon sa panahong to at nakasaad sa Artikulo 14, Section 3 na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tung sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubang wika. So, merong maraming pagpipilian. Kaya hahanap tayo ng isang wikang pambansa, meaning isang wikang naiintindihan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kahit nasaan ka man sa Pilipinas, kapag ginagamit mo tong wikang to, naiintindihan ka ng kahit sino. And that is one requirement as well for a country. So, eto yung mga pagpipilian. So, out of this 15 languages, yung napili natin, nung napili nila, is the Tagalog. Noong 1936 naman, itinatag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang surian ng wikang pambansa sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184 upang mamuno sa pag-aaral pagpili sa wikang pambansa. Yung surian kasi sinusuri, naghahanap sila ng kung anong wikang pambansa ang gagamitin. Pero noong 1937, after thorough deliberation ng suriang yan, yung nabanggit sa 1936, nabuo ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Noong 1940, ipinalabas ni Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 263 na nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng talatinigang Tagalog-Ingles. Ano ba yung talatinigan? Dictionary. Okay, so from Tagalog, English, yung mga Tagalog terms, binibigyan din ng English counterparts. Tsaka yung balarila sa wikang pambansa. Grammar book in Filipino. Grammar is balarila. Pinasimulan din neto ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. So, yung ginagamit na sa mga paaralan as a medium of instruction is Tagalog. It's not yet Filipino at this time, but it is Tagalog. Noong 1959 naman, nagpalabas ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose Romero ng Kautusan bilang 7 na nagsasaad na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa. Di ba prior to this kautusan is merong mga iba't ibang steps upang pumili ng kung anong lingwahe ang gagamitin nating wika ng buong Pilipinas. Kung saan ka man sa Pilipinas, yun yung gagamitin ng kahit sino na pwede nang hindi kayo mahirapang makipagtalastasan sa kanila. Kaya instead na sabihin na Tagalog, since Tagalog is the name of a certain tribe in Central Luzon, ginamit natin ay Pilipino to refer to the whole Filipino island since gagamitin din naman siya ng buong kapuluan. Noong 1986, ang proklamasyon bilang 19, kinilala ni President Corazon Aquino ang mahalagang papel na ginampanan ng wikang pambansa na nagbunsod sa bagong pamahalaan. So dahil sa pagtatag sa Pilipino na language as the official language of the country, ito ay binigyang halaga ni Corazon Aquino noong 1986. Teka. Medyo malapit na. Okay. So, number 9, on 1987 naman, nakasaad sa Artikulo 14, Section 6 ng Saligang Batas ng 1987, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Yung kanina kasi, Pilipino. Wala yung mga letang gamit natin, di natin ginagamit yung dinagdag noong panahon ng mga Kastila. So, yung dati kasi, mula sa ginagamit ng mga sinaunang Pilipino na
na baybayin ay naging ano siya, naging abecedaryo nung panahon nung mga Kastila. Pero dahil sa galit natin sa mga Kastila ay medyo pinilit natin tanggalin yung mga dinagdag nilang letra nang walang kahit na anong bahid ng Spanish something yung wika natin. Kaya naging abakada siya ulit after abecedaryo. Pero unti-unti nating tinatanggap na sadyang bahagi na ng ating pagkakakilanlan yung pagiging um, bahagi na ng pagkakakilanlan natin yung pagiging once a colony of the Spaniards. Kaya tinanggap natin yung name ng Philippines. So, yung mga the people living in the Philippines are now called Filipino, which will now also be the name of the language we're going to call our nation. Now, meron tayong kautosang tagapagpaganap bilang 117 at yung linangan ng mga wika na nabanggit kanina ay naging SWP na. Ay hindi, magkabaliktad. Yung SWP kanina, yung nabanggit kong surian, ay naging linangan na ngayon. Yung surian kasi kapag sumusuri ka, you are testing, you are choosing. Pero kapag ka nililinang mo na, ibig sabihin ay you develop it. You have already chosen, nakapagsuri ka na, tsaka nakapagpili na, kaya kailangan nang i-develop o linangin. Kaya yung mismong opisina kung nalilinang sa wikang napili, which is yung Tagalog na naging Filipino at naging kalaunay naging Filipino, ay nilinang na ng LWP. Tapos yung Batas Republika 7104, so bisa ng batas na to noong ika-14 ng Agosto 1991, itinatag nito ang Komisyon sa Wikang Filipino. Noong 1996, merong CHED memo bilang 59 na nagtadhana ng 9 na unit sa pangangailangan sa pangkalahatang edukasyon. So in general education, naitakdang dapat kukuha yung mga magkokolehiyo ng 9 na units ng Filipino. Kahit ano pa man yung kurso mo, kailangang magkaroon ka ng 9 na units. Pero sa ngayon, sa pagkakaalala ko ay naamyendahan na, kaya yung mga bagong curriculum ngayon wala ng Filipino subjects. Yung proklamasyon bilang 1041, ginawa ring buwan ng wika ang buwan ng Agosto. That was around 1996. So, eto yung nabanggit ko kanina, no? So, evolusyon ng alpabetong Pilipino. Saan nga pa nagsimula yung alpabetong Pilipino? So, meron tayong tinatawag dati na baybayin. Binubuo ng 17 titik. So, sa 17 na to, 3 dyan ay patinig. Yung A, yung E at E ay iisang patinig lang yan. Tsaka yung O at U ay iisa din. So, A, O at U. A, E at O. Yan lang. At meron ding 14 na katinig. Nilalagyan ng tuldok sa ibabaw ang isang katinig para ito ay mabigkas ng may kasamang tunog na E o I. Tuldok sa ilalim naman kung ito ay may kasamang tunog na O at U. Pero sa pagkakaalala ko, kapag gusto mo lang na, like for example, the word is salik, the K dun sa dulo, na hindi mo dadagdagan ng A, E, I, o U, kailangan mong lagyan ng krus. Okay, so during the time of the Spanish, yung 17 ay nadagdagan ng 13. So naging 30 na siya lahat nung panahon ng mga Kastila. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, bumalik tayo sa dati, tinanggal yung mga Spanish at naging abakada na ulit. So binubuo ng 20 titik, 5 dyan ay ang patinig. Natanggap na natin yung A, E, I, O, U, pero hindi pa rin natin natanggap yung ibang mga katinig. So we narrowed it down to 15. Yung nadagdag lang dyan sa pagkakaalala ko ay yung NG o NA, nasa dalawa. Tapos ngayon, in the modern times, as Filipinos, yung natutunan natin, yung ABCD, that's already during the American times. Pero kung napansin nyo dito, 28 ang letrang kasama sa makabagong alpabeto in the Filipino language. So, nadagdag dyan yung N, tsaka NG. So, ABCD hanggang Z, pero nadagdagan ng N, tsaka NG pagkatapos ng N. Okay, sige.
So, eto na yung mga ponolohiya, kalikasan at estruktura ng wikang Pilipino. So, ano ba yung ponolohiya? Yung ponolohiya ay makaagham. Like when science is applied in the study of something, therefore it becomes empirical. It becomes systematic as well. So, makaagham na pag-aaral ng ponema. Ano nga ba yung ponema? Yung ponema ay ang makahulugang tunog ng isang wika o kahit na anong letra, merong mga ponema. So ano nga ba yung mga ponemang segmental? Segmental, yan yung mga bumubuo ng mga salita. Like mga salita, yung mga katumbas na letra, tsaka katumbas na tunog. So meron tayong tinatawag na katinig, meron ding ditongo, ponemang malaya nagpapalitan, merong pares minimal, tsaka panghuli, meron yung cluster o kambal, katinig. So, unahin natin yung mga katinig. Ano nga ba yung mga katinig? Katinig in English are consonants. So, yung mga consonants, kahit na dun sa English, ay ito ay medyo naka-classify according to the manner of articulation and the point of articulation. Kung paano sabihin, tsaka kung ano yung mga bahagi ng bibig na ginagamit natin sa pagbigkas. So, yan. Merong dalawang pamamaraan. Yung patinig naman, yung mga vowels ay nakauri sa pamamagitan ng pagtingin kung sang bahagi ng dila ang ginagamit upang mabigkas yung mga tunog na to o di kaya kung ano yung posisyon ng dila sa pagbigkas. For example, kapag medyo mataas yung ni-raise mo yung dila mo, yung mapoproduce mo daw na sound ay I at U. Ganon. So, gitna E at O, mababa is A. Nasa medyo mababa yung placement nung dila mo. Okay, moving forward, meron din tayong tinatawag na diptongo. Okay, ano nga ba yung diptongo? Yung diptongo is alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na W tsaka Y, no? W at Y sa loob ng isang pantig. Take note of the term loob ng isang pantig. So for example, bahay ay yung hay dun sa dulo, yung pangalawang pantig, nasa iisang pantig lang ang hay, a at y. Dalawang, bale, kahit na medyo malapatinig siya, pero iisang pagkakasabi lang. You just say it with just one breath. Meron tayong baywang. Nasaan ba dyan yung ditongo? Nasa bay, yung A. Yung wa naman, hindi pwede. Dapat nauna yung patinig or ang vowel before yung W or ang Y. Kasuy, sisiw, tuloy, hanay, giliw, at saka kalansay. Now, for example, the term is palayok. Pal, palayok. Yung yok dun, hindi kasi nasa iisang bantig yung a at y. So, pa, yung unang pantig ay pa, pangalawa is la, pangatlong pantig naman yung yok. Yung yok ay hindi kabilang sa mga ditongo dahil naunang lumabas yung Y bago yung O. Okay, dito merong ponemang malayang nagpapalitan. So kahit na magkakapalit-palit yung mga ponema, madalas yung magkakapalitan dyan yung E at I, O at U, ganun pa rin yung ibig sabihin ng word. For example, lalaki, tsaka lalaki. So they both mean the same. Marami, madami. Para ding marami at marami. Madami. Ganun, pwede. Noon, tsaka noon. Magkaiba lang yung E at I, O at U, pero they all still mean the same. Meron din tayong tinatawag na pares minimal. This is in contrast to the previous type. Yung pares minimal kasi, merong isang letra lamang na pinagkaiba nung dalawang salita pero nagbabago yung kahulugan. Like for example, upo at opo. Or pwede nitong upo. Okay. So, upo, opo. Okay, so magkakaiba yung ibig sabihin. Upo is to sit down or the gulay na upo. Pero yung opo, eto yung pamamaraan natin ng pag-express ng respect as Filipino. Yes po, opo, ganun.
So, patay, palay, magkaiba yung kahulugan. Misa, tsaka mesa. Kulang at gulang. Gulong at bulong. Lanta at kanta. Bahay at buhay. Pusa at pusa. Okay, eto yung panghuli. Meron tayong tinatawag na kambal, katinig o cluster. Ito yung mga dalawang sa loob ng isang pantig ay merong dalawang magkaibang katinig na magkasunod. For example, nasa posisyong initial, nasa simula nung word. Example, plano, la. So, sa isang syllable, dalawang katinig yung naandun. So, plano, crisis. Kapag nasa gitna, ito ay tinatawag na nasa posisyong medial. So, sombrero, intriga. Pangatlo naman, yung posisyong final, nasa bandang huli, is sport. Okay. Okay, eto yung panghuling topic natin for this video. Meron tayong tinatawag na ponemang suprasegmental. Suprasegmental meaning, ibig sabihin yan, nilalapat natin sa mga segmental upang medyo maiba yung meaning. Meron tayong tatlo. Meron tayong tinatawag na haba o diin. We call it the stress. Meron din tayong tono o intonasyon or the intonation. At sa English, meron tayong hinto o antala or the pause. For example, sa haba o diin or the stress. Ito ay ang bigat ng pagbigkas ng pantig sa maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, ang mga ito ay magkapareho ng baybay. Same spelling dahil iba yung binibigyang diin na pantig, naiiba din yung meaning. Example, hapon meaning afternoon, and then hapon meaning Japanese. Okay, now, tono o intonasyon. Yung kahit na same sentence lang, pero dahil sa pagtaas o pagbaba ng inyong tono sa pagbigkas, naiiba din yung meaning ng sentence. Example, pupunta ka sa silid-aralan. It's pautos. Okay, or it could be declarative. Pwede ding sabihin na pupunta ka sa silid-aralan. So, dahil naiba yung tono, naiba din yung meaning ng sentence. Pero pupunta ka sa silid-aralan, medyo pagalit. So, naiiba din, meron na dadagdag na meaning besides sa pupunta ka sa silid-aralan. So, that is the point of intonation. Ang panghuli naman ay yung hinto o antala, yung bang panandali ang titigil ka sa pagsasalita upang magbigay ng emphasis sa isang word. Example, hindi siya si Jose. Yan yung sentence. Pero kapag lalapatan natin ng hinto o antala, we say, hindi siya si Jose. So, no. Dili na mao si Jose. Kani si Jose. It's just like you're saying like that. You could also say nga, hindi siya si Jose. Like, this is not the person. Si Jose ang tinutukoy ko. Ganun. Sige. So for next video or even the next class, we're going to have the kalikasan at struktura ng wikang Filipino. So hopefully you understand it. Thank you. Bye.